Ang napaka-solid na play-in game laglagan sa pagitan ng Charlotte Hornets versus Miami Heat at ang sinabi ni Coach Ty Lue yan ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan ay paki-like po ng ating video, mag-subscribe bilang suporta at pindutin na rin ang notification bell. Para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos na ipapalabas. Maraming salamat po. So unahin po natin itong bakbakan ng Hornets kontra Heat sa teritoryo ng Charlotte. Ginanap ang laban, kasi sila ang may hawak ng number 9 seed sa East at number 10 lang yung Miami. Pero hindi porket number 10 sila ay wala silang palag sa home team. Dahil sa umpisa pa lang ng laban hanggang sa nagtapos mga kaibigan ay napaka-solid ang mga ipinapakitang laro ng magkabilang team. Kasi naman ang matatalo sa larong ito ay matik tapos na ang season bakasyon na sa Bora. Nangyari sa rookie na si Con ng Hornets, hindi niya na ipapasok ang kanyang mga tirada, sobrang alat ng rookie ngayon pa talaga na pinaka-importanteng laban na nila. Sa Miami kapansin-pansin itong former Warriors champion na si Andrew Wiggins. Galing ni Wig, lumulutang po ang pagiging champion niya, binubuhay nito ang opensa at pati sa depensa ng team niya. Pero parang hindi handa ang Miami Heat dito kay Kobe White mga kaibigan, take over ang former Bulls point guard sa second half. Hindi ng shooting sa labas mala Stephen Curry ang dating ni Kobe. Tingnan nyo nga naman itong clutch 3-point basket niya dito, 12 seconds na lang ang natitira sa orasan ng laban kung saan pumasok po ang tira niya. Para itabla ang talaan sa 114. Pero hindi pa pwedeng magsaya kasi may 10 segundo pa ang natitira para maipanalo ng Heat ang laban. Yun nga lang nagmintis si Tyler Herro sa threes dahilan para mapunta sa OT ang salpukan. Pagdating ng OT mga kaibigan ay nakuha na ng Hornets ang magandang momentum sa laro. Nakakapasok sila sa loob kasi nawala ng Heat ng Bam Adebayo. Na masasabing sinadyang balian dito ni LaMelo Ball early minutes sa second quarter at hindi na nakabalik pa sa buong game si Bam. Isang napakalaking kawalan ng Miami si Adebayo sa larong ito. Pero wala na lang isang minuto ang natitirang oras sa OT, pinatahimik ni Tyler Herro ang crowd mga kaibigan, pamukol ng much needed 3-pointer sa right corner. At nagkaroon ng turnover si LaMelo at na-foul din siya ni Ball sa 3-point lane sa left corner. Tawang-tawa si Tyler Herro, nangangamoy comeback. Naipasok ni Herro ang 3 free throws kaya abante na sila ng isa. Yun nga lang bumawi si LaMelo na ipasok niya ang kanyang driving 2-point basket sa ilalim. Walang Bam kaya nakaka-atake sila sa loob ng pinta. Pero may oras pa para maipanalo pa ng Heat, yun nga lang supalpol ang inabot ni DMK Miles Bridges. Kaya sa huli nakuha ng Charlotte Hornets ang panalo by 1-point lead. Ganda ng laban ito na nga, siguro yung pinakamagandang play-in game so far sa liga, parang playoff game 7 po talaga. Well, dahil sa panalo ng Hornets ay buhay pa ang season nila, pero kailangan pa ring manalo sa matatalo sa laban ng Philly versus Orlando Magic para tuluyang makaakyat ng playoffs. Ang Miami Heat naman ay bagsak na. Effective ang ginawa ni Ball kay Bam pero grabe naman yun. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa naging bakbakan ng Hornets kontra Heat? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman bukas na rin gaganapin ang isa sa inaabangan ng lahat ng mga fans. Ang laglagan naman ng Warriors versus Clippers na paniguradong isang napaka-init na laban din talaga ito, Kawhi Leonard kontra Steph Curry. Ayon po kay Coach Ty Lue ay kumbaga talagang mahirap nga daw nakalaban si Steph, kasi puputok at puputok daw po siya sa laro, kaya daw po niyang umiscore ng 50 points. Sa last game nila 24 points lang si Curry pero nagbitaw lang siya ng 9 na 3-point attempts, ibig sabihin hindi pa tumodo si Curry pero 24 points pa rin. Sa madaling sabi, base sa sinabi ng coach ng Clippers ay kabado siya kay Steph. He's just a guy that can explode. He can score 50, if you're not careful. And so, he only had 24 last game, but he had 9 3-point attempts. Like, we can't let him get those many attempts up from the 3-point line.